Samantala, ilang bayan sa Cagayan nakakaranas na ng pag-ulan dahil sa bagyong Marce. Nakatutok doon live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, ramdam ng epekto ni Bagyong Marcy dito nga sa bayan ng Santa Ana sa probinsya ng Cagayan. At sa mga oras nga na ito ay napakalakas ng hangin at pabugso-bugso na rin yung mga pag-uulan na na-experience dito sa lugar. Itinaas na sa Tropical Cyclone Wind Signal number 3 ang bayan ng Santa Ana sa Cagayan. Nasa halos 100 pamilya ng inilikas dahil sa banta ng Bagyong Marcy. Nararanasan ng malakas na ulan at pabugso-bugsong hangin. To avoid naman na yung posibleng maging casualty kasi iniisip din namin yung mga pangyayari, yung Typhoon Christine. Opo, so ngayon po talagang inanap po namin ang BRMC na talagang sa preemptive evacuation at saka sa post-evacuation po. Sa ngayon, nasa signal number 2 naman ang iba pang lugar sa probinsya ng Cagayan. Maghapon ang naranasang pag-uulan sa probinsya. Natuklap ang ilang bubong ng Licerio Antiporda Senior National High School sa Bugey, Cagayan dahil sa lakas ng hangin. Kasunod nito, ipinag-utos na ng Cagayan Valley DRRM Council ang pagsagawa ng preemptive evacuation o forced evacuation sa mga residenteng nakatira sa mga landslide prone sa Cagayan bilang paghahanda sa posibleng epekto ni Bagyong Marcy. Hakbang ito ng otoridad sinilabas na ulat ng Mines and Geosciences Bureau na high to very high rain-induced landslide and flood susceptibility ang 268 na barangay sa 21 bayan sa probinsya. Kanya-kanyang paghahanda ng mga residente sa inaasahang epekto ng bagyo. Simula pa kagabi, pabugso-bugso na raw ang hangin sa barangay Magapit, Lalo, Cagayan. Kaya naman nangangambang mag-anak nila Ren. Yung hangin talagang nakakatakot. Saka yung ulan, malakas po talaga. Nagtulong-tulong naman ang mga residente sa barangay Balatuba, Camiguin, sa Calayan Island na ilagay sa mas ligtas na lugar ang kanilang mga bangka. Sa inaasahan kasing lakas ng alon na dala ni Bagyong Marcy, posibleng masira o matangay ng alon ang mga bangka kung hindi mailalagay sa mas mataas na lugar. Iniangat na rin ng mga mangingisda ang kanilang mga bangka sa ligtas na lugar sa bayan ng Apari. Matataas at malalakas na ng alon sa baybayin. Mahigpit nang ipinapatupad ang no sailing, no fishing at no swimming policy sa mga baybayin. Nakaposisyon na rin ang lahat ng rescue assets ng PDRRMO. Mahigpit na minomonitor ang antas ng Cagayan River na ngayon ay nasa 3.8 meters, malapit na sa 4 meters na alert level. Chris, simula pa kaninang alas 3 ng hapon ay tuloy-tuloy na yung paglikas sa mga residenteng nakatira sa coastal barangays at maging sa mga low-lying areas. Sa katunayan, dumaan tayo sa bayan ng Gonzaga at doon sa kanilang evacuation center ay napakarami ng mga families ang inilikas at tuloy-tuloy pa yung pagdating ng mga residente mula naman doon sa mga paanan ng bundok. At ito naman sa bayan ng Santa Ana, ganun din Chris, tuloy-tuloy din yung paglilikas sa mga residente, especially dito sa ating kinaroroonan na kung saan ito yung mga bahay na malapit lamang sa tabing dagat. Sila na yung mga inililikas ngayon ng otoridad. Katuwang ng MDRRMO, yung mga TFLC, ganun din ang PDRRMO Cagayan, gamit yung kanilang mga rescue vehicle, inililikas na nga yung mga residente. Actually, ayon sa PDRRMO, forced evacuation na yung ginagawa sa ngayon para matiyak yung safety ng mga residente sa mga evacuation center. Samantala, nakaposisyon na din yung mga food packs sa iba't ibang mga evacuation center at maging sa iba't ibang mga bayan para matiyak na merong makakain yung mga evacuee sa probinsya ng Cagayan. At samantala Chris, meron namang ilang mga barangay na sa probinsya ng Cagayan ang sa ngayon ay walang supply ng kuryente dahil na rin sa napakalakas na hangin bunsod ni Bagyong Marcy. Chris? Maraming salamat at ingat kayo, Jasmine Gabriel Galban.